Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Inutusan ni Mesa ang mensahero na ipaalam sa kanila na babalik siya sandali lang, at yumuko ang mensahero, tinanggap ang utos, at umalis. Hinarap ni Mesa si Turan at sinabing kailangan na niyang umalis. Saglit siyang tumigil at naisip na bago siya umalis, dapat niyang kunin ang bayad para sa nakakadiring mahika ni Turan na nagpapabulok. Bigla siyang nakaisip at pumalakpak. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Turan at tinanong kung alam nito na ang kuryente ay dumadaloy rin sa katawan ng tao. Nalito si Turan at tinanong kung posible nga bang dumaloy ang kuryente sa katawan, na ikinangisi ni Mesa. Sinabi niyang walang paraan para malaman yun ni Turan dahil lihim yun ng House Arabian. Iminungkahi ni Mesa na ituring ng bayad ang utang niya kung ituturo niya ito ng maayos kay Turan, dahil siguradong malaking tulong ito, at pumayag naman si Turan. Ipinaliwanag niya ang fundamental na teorya, kapag may nakikita o nararamdaman ang isang tao, ang bahaging iyon ng katawan ay nagpapadala ng maliliit na senyales ng kuryente papunta sa utak. Kung mula ito sa mata papunta sa utak, kung amoy naman, mula sa ilong. Ipinikit ni Turan ang kanyang mga mata at nagtuon ng pansin habang sinusundan sa isip ang mga landas na ito. Napagtanto niyang may maliliit na signal nga ng kuryente na dumadaloy sa buong katawan. Kung mapapabilis niya ang daloy ng mga signal na yon, makakamit niya ang isang kamanghamanghang kakayahan. Mas lalo niyang pinokos ang sarili sa maliliit na signal na yon, at nang imulat niya ang kanyang mga mata. Malinaw na niyang nakikita ang mga ito. Isang paru-paro ang lumipad sa pagitan nila, at nakita niya ang galaw nito na parang bumagal at mas detalyado. Tinanong siya ni Mesa kung nagagawa na ba niya ito at kung ano ang pakiramdam. Namangha si Turan at iniisip kung paano ito gumagana at kung ano talaga ito. Ngunit dahil sa sobrang paggamit, nakaramdam siya ng matinding sakit at napahinga ng malalim habang hinahawakan ang kanyang noo. Mahinang natawa si Mesa sa kanyang tagumpay at ipinaliwanag na ganoon ang pakiramdam dahil sobra siyang naglabas ng mana. Sinabi niyang mahirap itong kontrolin sa ngayon dahil sa sakit ng ulo, ngunit kapag nasanay siya, magagawa niya itong panatilihin ng matagal. Napaisip si Turan sa halaga ng teknik at sinabi na kahit anong isip niya, napakahalaga ng itinuro ni Mesa kumpara sa naibigay niya rito. Unti-unting lumutang si Mesa sa hangin at sinabing isipin na lang niya yon bilang simpleng pamumuhunan, dahil mukhang may talento siya. Kapag natuto siya ng mas kahanga-hangang mahika sa hinaharap, babawiin niya ang lahat. Pati na ang utang ni Turan ngayon. Unti-unting nawala si Mesa sa malayo habang tahimik na pinagmamasdan ni Turan ang kanyang pag-alis. Lumipat ang eksena sa lungsod ng Morgan sa gitna ng kapatagan ng Duquesne, kung saan nagtipon ang mga kabalyero at wizard ng Arabian. Isang napakalaking kawan ng mga tao ang nagsisigawan ng mga katagang Glory to Arabian at Long Live Arabian. Napansin ni Aziz na kahit simpleng seremonya lang ito ng pag-alis upang manghuli ng mga Dark Elf, para itong parada ng tagumpay dahil sa sigasig ng mga tao. Bigla niyang nakita si Mesa na nakasakay sa kabayo at kumaway habang sumisigaw para mapansin siya. Hinawakan ng kanyang ama ang braso niya at sinabing panatilihin ang kanyang asal bilang isang maharlika. Biglang may sumigaw na dumarating na ang pinuno ng Arabian. Isang matangkad na figura ang naglakad sa gitna ng nagbubunying karamihan. Tinignan ni Turan ang lalaki at kinilala ito bilang kasalukuyang pinuno ng House Arabian, si Badal Arabian. Napansin niyang mukhang hindi maganda ang kalagayan ng pinuno at tinanong si Aziz kung palagi ba itong maputla. Iniisip kung baka humihina na ang kanyang kalusugan. Naalala ni Aziz ang mga balita na dati raw itong malubhang nasugatan habang nakikipaglaban sa pinuno ng House Zahar. Ngunit dahil matagal na yon, maaaring dahil na lang ito sa katandaan. Itinaas ni Badal Arabian ang kanyang kamay patungo sa langit, at tumingin sa kanya ang mga tao at saka sa kalangitan, kung saan ang bughaw na liwanag ay biglang naging madilim habang mabilis na nagtipon ang mga ulap ng bagyo. Isang napakalakas na bugso ng gintong kidlat ang sumabog mula sa mga ulap kasabay ng nakabibinging dagundong. Nagsimulang manalangin ang mga karaniwang tao sa Diyos ng kulog upang protektahan ang kanyang mga inapo. Tumingala si Turan sa langit at napagtanto na ito ang tunay na kapangyarihan ng Arabian. Kahit nasa mahinang kondisyon ang katawan nito, madali nitong natakpan ang buong lugar, ipinapakita ang sukdulang rurok ng mahika na kayang maabot ng tao.
Sa kanyang isipan, buong determinasyon niyang naisip na balang araw ay maaabot din niya ang antas na yon. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang eksena sa paggawaan ng housework. Kung saan inabot ni Milo ang isang pulserang metal na may nababalot na balat at sinabing, "Ayan na." Ipinaliwanag niya na ang simpleng pagsuot nito ay bahagyang nagpapataas ng pisikal na lakas ni Turan, ngunit kapag nilagyan ng mana, lalo pa itong lalakas. Idinagdag niya na sa sukdulan nito, maaabot nito ang antas na kahalintulad ng mga maharlika ng Guardian Bloodline, ngunit nagbabala na malakas itong kumonsumo ng mana kaya hindi dapat panatilihin ng matagal. Hinawakan ni Turan ang mahiwagang kagamitan at sinabi na tunay itong isang kahangahangang kayamanan. Binanggit ni Milo na ang ganitong bagay ay bihira kahit sa mga dakilang angkan at tinawag itong isang napakahusay na likha. Tinawag ng ina ni Aziz ang pangalan ni Turan at tinanong kung interesado ba siyang formal na sumali sa kanilang angkan. Nanatiling magalang si Turan at sinabing lubos siyang nagpapasalamat sa alok, ngunit sa tingin niya ay mahirap itong tanggapin. Napabuntong hininga ang ina at sinabing narinig na niya ang mga kwento mula kay Aziz. Naisip niyang dahil marami pang kailangang gawin si Turan, mahihirapan itong manatili sa iisang lugar. Sinabi niya rito na ituring na lang ang alok niya bilang simpleng pagkagiliw ng isang matanda. Yumuko si Turan at nagpahayag na hinding-hindi niya makakalimutan ang pagtanggap na ibinigay sa kanya. Sinabi niyang si Aziz at ang pamilyang Burke ay mananatiling kanyang mga kaibigan magpakailanman. Tumango siya at sinabing, "Oo, sapat na yun." Habang naghahanda si Turan na umalis, sinalubong siya ni Haram Burke at Aziz. Inihagis ni Haram ang isang espada sa kanya at sinabing kunin yon. Ipinaliwanag niyang isa itong mahiwagang kagamitan na walang espesyal na kakayahan, ngunit matibay at napakatalim. Tinanggap ni Turan ang sandata at nagpasalamat sa kanyang guro. Nang marinig ang salitang guro, napuno ng pagmamalaki si Haram. Ngumiti siya ng matigas ngunit maluwag at saka tumalikod. Lumapit si Aziz at isinukbit sa balikat ni Turan ang isang mabigat na balabal. Tinanong ni Turan kung ano yon, at sinagot ni Aziz kung hindi ba siya naiinggit sa kanyang damit noon. Ibinunyag niyang isa itong kasuutan na ginawang mahiwagang kagamitan, hindi madaling marumihan at kusa pang nag-aayos kapag bahagyang napunit. Ngumiti si Turan sa kanya, at sinabi ni Aziz na mabuti siyang kaibigan, hindi lamang dahil iniligtas niya ang kanyang buhay kundi dahil sa oras na magkasama sila, marami siyang natutunan sa paraan ng pamumuhay ni Turan. Tinanong niya kung saan ito pupunta ngayon, at sinabi ni Turan na sa silangan muna. Binanggit ni Aziz ang Carmine at umiling. Pinapayuhan siyang iwasan ang pagsakay sa barko kung maaari. Nagreklamo siya na napakasama ng alon at kahit ang mga baso ng alak ay parang sumasayaw. Ngumiti si Turan sa sarili. Iniisip na kailangan niyang harapin ang mga alon na yun upang makarating sa lupain ng Zahar sa disyertong Elril, ngunit hindi niya yun masabi ng direkta. Sinabi ni Aziz na ang taong kasing tigas ng ulo niya ay hindi magugutom saan man siya magpunta, at pinapabalik siya ng ligtas at bayaran na lang ang balabal. Sumagot si Turan ng oo, at umalis. Nagsimula siyang maglakbay sa matataas na damuhan, iniisip ang muling pag-iisa habang naglalakad na may malaking bag sa likod. Nagpasya siyang subukan ng bisa ng kanyang pagsasanay. Inactivate ni Turan ang kanyang movement magic at gumawa ng isang hakbang. Napakabilis ng kanyang galaw kaya hindi man lang siya nakita ng mga tao, isang bugso lamang ng hangin ang kanilang naramdaman habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay, tinatahak ang napakalawak na distansya. Dumaraan sa mga nayon at lungsod, at mabilis na lumulusot sa mga kagubatan. Matapos ang mahabang paglalakbay, huminto siya. Nasa gitna siya ng isang masukal na gubat, nakatingala sa isang bundok, nang may maamoy siya. Una niyang inisip na amoy ito ng siga, ngunit agad niyang napagtanto na mas masahol pa yun, parang amoy ng nasusunog na laman. Lumaki ang kanyang mga mata nang marating niya ang pinagmumulan nito. Pumasok siya sa isang wasak na bayan at nabigla sa kanyang nakita, mga guho at nagkalat na kahoy na debris sa buong paligid. Habang naglalakad siya, nakita niya ang mga hanay ng mga bangkay ng lalaki na mutilado at nakatali sa mga poste. Naisip niya kung mga bandido ba ang may kagagawa nito, dahil hindi dapat umabot ng ganito kalayo ang mga Dark Elf. Sinuri niya ang paligid at habang iniimbestigahan ng isang wasak na gusali, may napansin siya, isang pasukan papunta sa basement. Lumapit siya at tinitigan yun,
iniisip na naroon ang hinahanap niya. Hinawakan niya ang mga pinto at biglang binuksan. Tumingin siya sa kadiliman, at ang kanyang nakita ay ikinagulat niya, isang batang babae ang nakaupo sa sulok, umiiyak at sumisigaw sa takot. Agad siyang tumalon pababa, itinaas ang kamay at sinabing sandali lang, hindi siya kaaway at naparito siya upang tumulong. Tumingala ang bata na may luha sa mga mata at nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Sumagot siya ng oo at tinanong kung maipapaliwanag nito ang nangyari, habang umiiyak ang bata at sinasabing isang wizard ang pumatay sa lahat. Nagtanong si Turan kung wizard nga ang ibig nitong sabihin. Ngunit bago pa makasagot ang bata, bigla itong nawala ng malay dahil sa pagod. Binuhat niya ito at napagtantong sa kabutihang palad, wala itong malubhang sugat at malamang ay napagod lamang matapos makulong ng matagal. Nagpasya siyang dalhin muna ang bata sa ligtas na lugar. Ngunit habang buhat niya ito palabas, isang palasong gawa sa sulidong asul na mana ang nakatutok direkta sa kanya. Napapalibutan siya ng isang grupo ng mga mandirigma, at isang babaeng wizard na may hawak na mahiwagang pana ang matalim ang tingin sa kanya. Galit na tinawag siyang mamamatay tao at inutusan siyang lumuhod. Ngunit nanatili lamang si Turan na nakatayo habang hawak ang walang malay na bata, hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari.